The first testimony that I would like to invite up on stage is for me, listen very closely to this person who's going up. Why? Because it's maybe you won't hear her share the next time here in Manila. Maybe next time you want to hear her story. Maybe next time sa Iloilo nyo na siya kailangan puntahan. Why? Because this person is from Iloilo, from Bacolod, okay? And most of her team, most of her leaders come from this area. Okay? So the thing is, now she's here in Manila. Now she went here in Manila. And when I found out about what happened to this person, because just recently, this month, June, she met an accident. She met an accident. And the thing is, after I hear this, I told myself, hey, Tita, why do you still want to go office? Hey, Tita, why do you still want to share your story? Hey, Tita, why do you still want to meet a lot of people, group the leaders? And the thing is, if she is maybe around early 20s, early 30s, maybe it's okay. But when you hear her age, definitely when she goes upstage, she wouldn't believe. Why? Because she's very, very young. At the young age of 76 years old, she is still very much willing to share her story with us this evening. So, the question is, are you guys ready to listen to her story? Ready na ba lahat? So without further ado, please help me welcome up on stage our first testimony sharer, Miss Delia Ong. Let's give her a big warm round of applause. Good afternoon, Manila! To my upline and my very good advisor, Ma'am Helen Dong, to all Elite Pabo, to all Pegasus in the house, and to all Diamond Star. Good afternoon, everybody. First of all, I will introduce myself. I'm Delia Doron, 76 years old, single. Now, I am a retired PNP civilian employee. After my retirement, I'm now a pensioner, and my late hubby is also a military officer. And then, sana, pahinga na ako. Pero, bakit nandito ako sa Relay? Because, nakita ko sa Relay na very good and very ano ba to, yung pinag-aralan ko talaga ng 2 taon bago ako join kasi pasensya na kayo dahil Ilongga ako, kuminsan yung dila ko nagbubuhol-buhol. Ayun, I want to go Relay. I want to do it every day because ayaw kong tumigil sa bahay. Kasi pag sa bahay ako, ayaw kong mag-duster. Tapos, hindi ako makapag-lipstick. So, every day, every Monday and Thursday, religiously, nasa Relay ako. Pero, once a month, nagpupunta ako ng Bacolod. Because I have also a leader in Bacolod. Retired duty nurses, private, Bacolod chapter. So, monthly,
Bacolod, pumupunta ako ng Iloilo and umuwi ako sa aking hometown in Guimaras. So, noong June 1, after my OPP in Bacolod, umuwi kami ng Iloilo together with my very supportive colleagues in Riway. Umuwi kami ng Iloilo via Roro ship. Ay dumating kami sa Iloilo, madaling araw na. So, pumunta ako ng bahay namin sa Guimaras, umuwi ako. Sila naman, yung dalawang kasama ko, yung leader ko at si Ma'am Raven La Chica, thank you very much for the support. Umuwi na rin sila doon sa kanilang mga tahanan. So, nung umuwi ako, that's May 31, kasi May 30 ang event ko sa Bacolod. Nung May 31, umuwi ako sa amin sa Guimaras to rest and have more pahinga. So, nung gabi na, all about 11:30, nag-half bath ako. After na lumabas ako sa bathroom, naapakan ko yung basahan na jersey. So, very, very madulas. Nung nadulas ako, unang bumagsak yung ulo ko. So, nataranta yung sister ko, kasi yung sister ko lang yung nandoon sa Guimaras. Sabi niya, i-prepare niyo yung dadalhin natin sa ospital. Pero, that time, 11:30, wala nang motorboat papunta sa Iloilo proper. So, sabi ko, bukas na lang na umaga. Pero madaming dugo, kasi ulo, maraming siyang dugo. Tapos, at my age, talagang natakot talaga ako kasi nabagok talaga. So, ang ginawa ko, nagpahinga ako, nilagyan ko ng yelo kasi yung mga leaders ko sa Bacolod, mga nurses sila, duty nurses sila, from time to time, minomonitor nila yung injury ko. Sabi nila, you do this, you do that. Kasi hindi kami makadahil-gabi. Kinabukasan, hindi naman ako makapunta ng ospital kasi nahihilo ako, hindi talaga ako makatayo. Sobra talagang hilo. So, after 3 days pa ako nakapunta ng ospital. Pero, nag-take ako ng for-chair placenta. Tinawagan ko yung isang leader sa Guimaras na kung may stock siya, mag-avail ako ng kahit konti. So, hating gabi, nagpunta talaga sila sa bahay namin. Hinatid yung for-chair placenta. Binigyan ako ng 10. Right away, ininom ko talaga yung 5. So, nakatulog ako. Magdamag ako nakatulog. Nang gumising ako ng umaga, tinake ko ulit yung 5. Kasi talaga nahihilo ako. Hindi ako makatayo. So, tumawag ako kay Ma'am Helen. Sabi ko, may problema ako, ma'am. Parang hindi na ako makaligtas dito. Tapos, pinulungan niya ako, then, napinlane ko sa Riway Iloilo yung product. So, I take 5 for-chair 3 times a day for 3 days. And then, after 3 days, nag-take ako ng 2 capsules 3 times a day for 3 days also. So, all in all, in 1 week, naubos ko talaga yung 1 bottle. So, after naubos ko, nagpunta na ako sa neurodoctor. So, na-recommend niya, tinignan niya yung sugat ko. Sabi niya, wala kang re-recommend na gamot. Pag sumakit lang, paracetamol. Sabi niya, pag nahilo, may binigay siya. Pero hindi ko talaga ininom kasi that time, na nakaupo
nakaupos ako ng 60 capsules, medyo wala akong naramdaman. So, yung nagsita yung gamot, useless talaga. Hindi ko na talaga ininom. So, nung kinabukasan, nagpa-CT scan ako. And now, hindi ko na naantay. Bumalik na ako dito sa Manila. So, yung hospital, pinadala nila dito sa akin through messenger. So, ang result ng CT scan, lahat normal. Thank you sa Porter Placenta and thank you sa mga tumulong sa akin kasi nung panahon na yun na bumagsak ako, sabi ko, Lord, not now. Marami pa akong tutulungan. Yung mga nangangailangan ng purchase, marami pa akong matutulungan. Kaya siguro dininig ng Diyos yung aking panalangin. Kaya no after 14 days, yung pakiramdam ko hanggang ngayon, talagang normal na talaga. Na sinabi pa ng doktor sa akin na sa edad mo, you're already 76 years old. Sabi niya, 3 to 4 months ang gamutan dyan. Pero sabi niya, anong nangyari? Bakit sabi niya, in 14 days, nag-negative yung CT scan mo. Sabi ko, kasi wala talaga, hindi ko talaga nainom yung gamot na niresita mo. Nag-inom na ako ng stem cell. Tapos sabi niya, ano rinig ko nga yan? Sabi niya, minsan mag-usap tayo. Sabi niya, pero nandito na ako sa Manila. Pero pag maybe sa July, babalik ako ng Bacolod kasi may regular OPP ako doon. Tapos, siguro puntahan ko siya. Ngayon, bukod sa aksidente ko, before, last year, bago ako nag-join sa nag-purchase ako ng one set. Talagang kinonsumo ko talaga yun for myself. Tapos, naano ko talaga na confirm ko talaga na very strong talaga ako. Kasi at my age, 76, 3 country na yung pinuntahan namin from January to May. Pero punta kami ng Malaysia, yung Batok Cave na 500 plus up and down na akyatin mo, naakyat ko yun. Salamat sa Porter Placenta kasi kung iisipin ko, hindi ko kayang akyatin yun. Pero naakyat ko. Tapos, pagdating sa taas, sinabi sa akin ni Sir Eros, sabi niya, tita, kaya mo pa? Sabi ko, kaya pa. Kahit sumakay ka pa, pababa. Pagdating namin doon napunta naman kami ng Petronas. Tapos, ang lalakarin namin, almost 5 kilometers papunta sa aming hotel. Nilakad lang namin yon. So, yung mga kasama ko, nandun pa sa likod. Pero ako, nandun na, malapit na. Sabi naman niya, kaya mo pa, tita? Sabi ko, sige, sumakay ka sa likod. Sabi ko na gano'n. Kaya, maraming salamat sa Porter kasi talagang binago niya yung buhay ko at saka talagang malakas na malakas ako at saka maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin, sa upline ko, si Ma'am Helen, and sa mga anak niya, si Senator Joel Gamas and his wife, Ma'am Cyril. Maraming salamat sa mga advice nyo at na-choose ko talaga ang Railway na sa edad ko na ito, yung mga kasama ko sa probinsya, naka-wheelchair na. Ako, naglalakad pa kung saan-saan. So, yung mga kaedad ko, mag-Porter na rin kayo para malakas at saka pag na-aksidente kayo, katulad ko, 14 days lang. June 1 ako na-aksidente. 18 pa lang tayo ngayon. Ito ako, pwede pang mag-basketball.
available. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana naaman kayo sa aking kwento. Kasi parang pangalawang buhay ko na to. Kasi sa pagbagsak ko na yun, hindi ko akalain ang bubuhay pa ako sa edad ko na ito. Sabi ng doktor, sabi niya, napakaswerte mo. Kasi sabi niya, sa mga katulad mo, sabi niya, 4 na buwan yan. Marami kang pagdadaanan na mga medication and treatment. So, maraming salamat sa Liway. Maraming sa Porter Jacinta. Once again, let's give a big warm round of applause to our first testimony, Miss Delia. Ayun, just now, you're listening.